Alam mo, may nabasa tayo, di ba? Ano Oo. yung nakita natin dyan sa post ng SMNI? Tignan mo nga, basahin mo nga yan. Yung sa SMNI? Yung si Eto. BP Sara. Nagpahayag po si BP Sara na tungkol po kay Manang Aimee. Basahin nga natin yan na KPL. Ito sabi niya. Hanapin natin yung pera. Ito. Ayan. Nasabi niya, no? Magre-reaction lang sabi tayo. ni BP Sara. Pasensya na kayo, wala akong salamin, hindi ako makapagbasa. Ako na magbabasa dyan. Hindi, ikaw. Basahin mo yan. Sabi ni BP Sara, magkaibigan pa rin kami. Si Aimee Marcos po yung tinutukoy niya. Hanggang ngayon, wala pa naman problema doon. I would like to believe, I don't know her side. So, hindi niya sigurado yung panig ni Aimee. Basta siya sigurado siya na kaibigan pa rin ang turing niya kay Aimee. Bakit kaibigan pa rin? Tuloy natin ang pagbabasa. But I would like to believe that the friendship is already beyond politics. Ayun. Dahil sa mga hindi magandang nangyari. Meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond politics. I would like to believe that this friendship is beyond politics already. Ayun. Banat, Boss Badong. Ako, alam nyo naman yung mga Duterte. Wala naman talagang problema sa mga Duterte. Tapat na yan, tabihin na lang natin para nakikita natin. Sa mga Duterte kasi tapat na mga kaibigan yan, di ba? So pag tinuring kang kaibigan, talagang kaibigan. Ang problema, frustrating po, nakaka-frustrate po na yung mga tinuturing nilang kaibigan, yun po yung mga nagdudulot ng masamang yung nagiging dahilan kung bakit napapasama yung mga Duterte. Katulad po nito si Senator Aimee. Wala namang problema magturingan na magkaibigan. Ang problema natin, mukhang nasamantala yung pagiging magkaibigan nila ni BP Sara. Paano mo nasabi na samantala? Kasi nga hindi naman aminado naman si BP Sara. Sinabi niya to sa isang interview o sa isang panayam na hindi niya talaga kilala si BBM. Ang kilala niya talaga si Aimee Marcos. Kasi nagpakilala. Nauna niya talagang makilala si Aimee. So talagang totally ang nagpakilala sa kanya kay BBM ay si Aimee. Hindi. Bago sila nagkakilala ni Sara at saka si Aimee. Ano kaya? May idea ka ba? Bakit sila? Mga politiko yan mga political family. Napaka-natural niyan kung tumatakbo ganito po kasi yan, no, sa mga hindi po nakakaunawa. Pag tumatakbo ka po na senador, di ba? Buong Pilipinas yan. So lahat ng mga local leaders lalapitan mo yan. No? Yan po yung mga sinasabi natin na normal yan. Kaya po yung may pinapakita yung mga BBM vloggers o supporters na si Tatay Digong daw nung tumatakbo nung 2016 lumapit daw sa mga Marcos, nakiusap. Normal yun. Yun kasi yun di ba? Lahat ng local leaders lalapitan mo national level ngayon lang naman siya, ibig sabihin after ng mayoralty ni Tatay Digong sa Davao City, ang tinakbo niya na presidente agad. So kung nakita nyo po na hindi po exclusive yun na Marcos lang, no? Kalokohan po yun na Marcos lang yung hiningian nila. So ibig sabihin yung Cebu, kung pupunta ka sa Cebu, pupuntahan mo yung governor. So naniniwala ka na na normal yun. Hindi, normal. Maliban doon kasi pinagmamayabang ng mga loyalista na isa daw sila sa nagpanalo kay Pangulong Duterte. Kung sa Ilocos ang pag-uusapan, kung sino leader sa Ilocos, pag ikaw tumatakbong presidente, talagang liligawan mo yun. Ayun. Hindi lang naman Ilocos ang Pilipinas. Di ba? Yun yung ganun din naman si BP Sara. Nung tumatakbo, malamang nagkaroon ng enkwentro yan dalawa nung tumatakbo si Aimee bilang senador.
Di ba? Tapos, nilapitan niya naman si BP Sara bilang mayor ng Davao City. Ngayon, wala na tayo ron. Kanila na yan. Kanila na yan. Ibig sabihin, magkaibigan na sila. Okay, ito tatanong ko sa'yo, boss. Ay, pinagkakaguluhan niyo. Sige, ano Ito. Yung ginagawa ngayon ni Amy. Ano Kasi na? Hindi, doon muna tayo. Hindi pa tayo tapos eh. Ay, hindi pa ba tayo tapos ron? Yung pagiging kaibigan. duda natin. Oo. Di ba, alam na nga natin, magkaibigan si Amy at si BP Sara, na-establish na natin yan. Oo. Ngayon, hindi kilala ni BP Sara si Bongbong Marcos. Ano yun? So, ang naging tulay talaga, ayan, kasama na natin ngayon si Brothers Travelers. Naging tulay talaga para magkakilala si BBM at saka si Amy Marcos. Oo. Ngayon, ito ang ano ko doon no? Kunwari ikaw, parang garantor ka eh. Hindi ko kilala yung ginagarantihan mo, pero ginagarantihan mo sa akin. Halimbawa, mangungutang ka. Ito si Brother Traveler, mangungutang. Ginarantihan mo siya sa akin. Ikaw kilala ko, siya hindi ko kilala. Dapat may pananagutan ka, di ba? Meron kasi. Garantor ka eh. Ako lumapit eh. Ayun po yun. Yun po yung nakakalimutan ni Amy. Bakit mo ginagarantiyahan yung pagkatao ni BBM na pag nanalo pala, hindi mo la pala kayang i-hold? Yun po ang sa tingin ko, yan ang pinakamalaking kasalanan ni Amy Marcos. Parang naghuhugas na rin siya ng kamay kasi. Hindi, niligawan nila si BP Sara, napapayag nila na maging vice president, kaya nanalo. Huwag na tayo magbulahan, no? Kaya lang naman nanalo si Marcos dahil vice president. At mismo si Amy mismo nagsasabi niya. Walang duda sa atin yan, no? Pero ito po ang masakit sa atin. Nung nanalo na sila, si Amy Marcos, paano natin dapat tinitignan yan? Kasi marami nagsabi, hindi naman bumibira si Amy Marcos sa mga Duterte. O, di ba? Bakit hindi natin suportahan in return? Hindi po yun yung usapin eh. Hindi yun. Hindi kilala ni Vice President Sara Duterte si Bongbong Marcos. Ginarantiyahan ng kapatid. Di ba? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako papayag na maging Vice President. Correct. Nung naging presidente na, puta tinabla na kami. Ano ngayon ang ginagawa mo? Wala ka palang magagawa, bakit mo ginarantiyahan? Yun. Yun yung pinakamasakit sa ating mga Duterte. Yun, patungkol kay Amy Marcos. Hindi yung sasabihin, ano ba yung ginawa ni Amy Marcos kontra sa mga Duterte? Wala. Yun na nga wala siyang ginagawa. Winawalang hiya na yung mga Duterte, wala pa rin siyang magawa. Kapatid niya yung presidente. Mismong Vice President Sara Duterte, sila nung panahon ni Ma'am Attorney Soleika, wala nagawa Wala. Di ba? Wala silang nagawa. Nanahimik nga siya dun eh. Nanahimik lang siya. Yun po yun, hindi po yung Tapos, wala naman siyang ginagawa. Kundi, dapat may gawin siya. Baka ito na yung ginagawa niya. Ay, too late the hero na Yun na nga. Too late the hero. Kasi karugtong ito doon eh. Karugtong to doon sa paglapit niya, pagligaw niya kay Inday Sara para maging katandem ng bangag niyang kapatid. Correct. No? Ngayon, bilang bilang ate, manang. Bilang pagtatanggol, sige, lagi niya sinasabi, loyalista ako ni Duterte. Kaibigan ko si Inday Sara. Tama. Bilang At yan ang turing ni Inday Sara. maaari, no? Ngayon, bilang pagpapakita kuno ng suporta niya kuno sa mga Duterte at kay Inday Sara, so eto, gumagapang siya ngayon sa Senado. Hindi yun. Hindi totoo. Ha? Hindi totoo yan. Bakit? Bakit kamo? Bagsak siya sa survey mismo. Ayun na nga. Ito, tignan mo. Nung pasok pa siya sa survey, ito, dapat alam niyo yung mga timeline. Nung pasok pa siya sa survey, naalala niyo yung winalanghiya si Soleika, yung pinakulong. Tapos dadalhin sa wala naman siyang ginagawa. Wala, tahimik niya nga ron eh. Kasi nga, Hindi kaibigan niya eh. Bakit siya nahimik ron? pasok pa siya sa survey.
Ayun! Di ba? Ayun! Pasok pa siya sa SARMI. Ayun, nakuha. Di ba? Bakit ko Galing. kailangan yung mga ano, hindi muna. Pasok pa ako sa SARMI. Hindi niya akalain babagsak siya. Hindi niya akalain na babagsak. Eh, bumagsak ang buwang. Ay, kaya na kailangan niya kasi tinabla na siya ng mga loyalista eh. Oo, marami. Baka may mauto ko na naman yung mga boto ng mga Duterte. Ulol niya. Oh, tangina. Sabi Diba? dit, itatanong ko daw sa'yo. Ano daw? Oh, pakitanong mo rin kay Boss Wala akong Buds. mabasa, pasensya na. Ito. Pakitanong mo rin kay Boss Buds about sa sinabi ni BP kay BBM. Ayan, The yan. sarcasm was lost on Was him. lost. Oh, tama. Dahil sa sagot ni BBM na glad I could help dahil nagpasalamat si BP sa kanya at nag-family unite sila. Okay. Ayan. Maganda po 'yun, no? Oo. Parang sinasabi ni sa lingwahe natin. Hindi ako na-gets ni BBM. Di ba? Sabi ni BP Sara. Yan yung tinutukoy mo kanina. Na hindi na-gets ni BBM na sarcasm 'yun. Mm. Nagpapasalamat kami. Ano yun? Tama Bubuo naman. yun eh. Tama naman talaga, no? Na naging close sila. Talaga 'yun. Kasi matatanda mo, lagi sinasabi ni BP Sara, pag tinatanong siya, kumusta po? Ano po sinabi ni President Duterte? Hindi pa po kami nagkakausap. Di ba? Kumusta po si President Duterte matapos po sabihin ni Baste na mag-resign si Bongbong? Ay, wala kaming komunikasyon. Sabi ni BP Sara, ngayon araw-araw sila nag-uusap. Yun. No? Diba? Pero, hindi pasalamat in a good way. Pasalamat na bagamat ginawa mo yan sa amin, positive pa rin kami kasi may maganda nangyari sa amin. Taliwas sa gusto mong sabihin na nadurog nyo yung pamilya. Taliwas sa gusto nyong palabasin na winasak nyo, kaya nyong warakin yung mga Duterte. Ang punto dyan ni Sara Duterte, lalo kami naging buo. Yun. Lalo kami naging matatag. At nakita natin lahat kung gaano karami pala yung supporter ng mga Duterte. Puta, nanluwa siguro mata nila. Oo, kita mo yung- naman, gulat na gulat sila, puta. Kaya natakam si Amy. Gusto ko yan. Kaya nga- Kailangan makuha ko yan. Kaya ito ginagawa Supporter niya na ngayon. yan. Correct. Ito ginagawa niya ngayon. At alam nila, hindi sila naniniwala sa sarili nilang survey. Gumagawa sila ngayon ng drama. Siya Correct. pala. Oo, para Kasi nakita niya nung birthday nung dating Pangulong Duterte, about buong mundo. breaking record. Isang tao sa Pilipinas na Nag-birthday. sabihin na natin pinaghandaan ng karamihang Pilipino. Buong mundo. Nag- Talagang buong mundo. Iba eh. Literal na Oo. buong mundo. Yun eh. No? Yun- Wala pong presidente, wala pong hari, Walang Walang, ganun. Siya lang. sultan. Hari man ng Saudi Arabia. Oo, wala po. Saudi lang yan. Ng Siguro. Dubai. Walang ganun. Walang selebrasyon na Si ganun. Duterte lang. Ay pareho naman breaking record si Duterte tsaka si Bongbong Marcos. Oo, kasi breaking record Alam si ko na Bongbong sasabihin Marcos. mo eh. Saan breaking record si Ayan ka na Bongbong naman eh. Marcos? Ang dami. 14 lang siya kaya. Kauna-unahan. Pinakamababa po. History sa Pilipinas. History, oo. Sitting president. History din siya. Oh, history At din. least nasa history. Nasa history. Pareho lang, ano lang nga. Yung isa positive. Isa. Yung isa semp lang. Lagapak. Pero yung pinakamababa ka, anak ka ng pupa. Ang dami nagtatanong, nasan daw tayo? Naghintay po kami ng aming Service. papunta ng Dahig. Dahig. Yan. Papunta. 5 kami nila bisdak. Tsaka sa BMR. Naghintay pa po kami. Ngayon, hindi lang yun. Akala mo yung pinaka-worst na approval rating. Pinakamalaking utang din. Grabe. Ay, diba? grabe, oo. Alam mo ba, KPL, baka hindi mo pa nabalitaan. Oo. Ngayon taon lang na Oy, to. Roger. Ngayon taon lang na to, 4 na buwan pa lang tayo. Nakakautang na tayo ng 1.5 trillion. Trillion na usapan, ha? Nabalitaan ko, utang na naman yata ng 700 ba? 35. Oo. Kaya nga, Utang magiging na. kasi inutang natin noong nakaraan, 600 something. Suma total, magkano na naging utang niya sa loob Ngayon lang, termino. hanggang April pa lang. Hindi, ito termino Ay, niya. hindi ko alam eh. Pero ngayon pa lang, para magka-idea ka, 4 na buwan pa lang, 1.5 trillion na agad. Hindi, may compute na ako niya noon eh. Mukhang nasa ano na eh. Nasa 4 na trilyon na.
Mas malaki pa. Tansya ko mas malaki pa. Di ba? Mas malaki pa Mas tansya mo. malaki pa. Akin, 4 lang ha. Kasi ngayon lang, 1.3 trillion nasa kalahating taon pa lang yun. Kung Tindi. dodoblehin mo yun, 3 trillion ngayon taon. Ang tindi ni Bangag. Putang